beloved Boss Mike Cervera. Ang mga testigo ay tinutulungan na ng pamahalaan para testigo sa ICC. Eto na, pasok. Eto na. DOJ tumutulong sa ICC. Ilang testigo? Biyahing dahig. Nako, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na nagipag-ugnayan sa DOJ ang ICC para matiyak ang kaligtasan sa pagbiyahe ng ilang testigo labang kay Digonyo patungo sa The Hague, Netherlands. Yun, yung mga testigo lang, wala namang kaya sa buhay. Yun lang talaga ang tutulungan. Karito, nako! Yari, mga kababayan, si Digong, may testigo na paroon. Nandun na nga ngayon, mga kababayan. Oo, sabi ng ating mga bubwit na nando doon. Oo, Boss Mike, nandito na yung mga testigo. Sa The Hague. Ay, naku, yari ka. Yari si Digong, yari pa si Kibuloy. So ngayon, mga kababayan ko, paano na ito? Siyempre, babanatan na naman ng mga DDS to. Sasabihin nila, sabi nyo, hindi kayo makikipagtulungan sa ICC. Bakit ngayon? Ginagawa nyo na. Bakit? Bakit? Kayo lang ba may karapatang magbago isip? Dapat lang tungkulin ng Pilipinas na bigyan assistance ang citizen ng Pilipinas. Totoo yun. Oo, pero yung mga bobo, hindi maintindihan niyang kainaro. Bakit? Sasabihin nila, bakit? Sabi nyo, hindi kayo makikipagtulungan sa ICC. Bakit din? Di ba? Sagot natin dyan. Bakit din? Kayo lang ba ang may karapatang magbago isip? Di ba si Sarah? Nagbago isip? Sabi niya, bloodbath daw. Saan? Sa impeachment trial? Ano nangyari? Bubble bath daw. Nagbago isip niya. Di ba? So, walang problema yan. Unang-una sa lahat. Huwag kayong magalit. Dahil, tama si Kainaro, mga mamayang Pilipino pa rin. Ito, kaya obligado na tulungan ng gobyerno sa anumang pagkakataon na pangangailangan, lalong-lalo na walang kakayanan. Pamasahe, mahal yan. Mahal-mahal kaya ng pamasahe papuntang Europa. Di ba, mga kababayan? Paano pa yung hotel? Pangkain. Naku, Diyos ko po. Sa mga saksi. Magtipid-tipid kayo, Ang tubig dyan, pinakamura. 1 euro. Kapag ka nasa hotel kayo, 3 euro na yan. Triple ng presyo, mga kababayan, saan kukuha naman yung mga yon? Diba? Ng panggagastos, mga hikahos. Kaya nga yun yung mga biniktima ni Digong kasi alam niya hindi makakapagdemanda. Hindi niya alam merong 1 trilyanes na tutulong para makamit nila ang hustisya. Kaya kudos kay Trillanes dito, mga kababayan. Kung hindi tunulungan ni Trillanes itong mga biktimang ito, nako! Malamang, nag-move on na lang sila. Para bang kinalimutan na nila yung araw na, yung araw na talaga namang, Diyos ko, parang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Noong pinagpapatay ni Digong ang pamilya nila. Pamilya. Ano po, mga kababayan, di ba? Isip ni Digong hindi yan hindi yan habla. Hawak natin ang korte. Di ba? Hawak ni Digong ang mga korte. Nung panahon niya, paano makakapaghabla? Ngayon, naisip ni Trillanes, ganun hindi makakakuha ng hustisya itong mga biniktima mo. Inang-ina mo. Ngayon, dalhin natin sa ICC. Lagot ka, Digong. Yari ka, Digong. Yan na, mga kababayan. Ano masasabi nyo dyan ngayon? Diba? Totoo naman sino dapat natin pasalamatan? Siyempre, si Trillanes lang. Yung idol na natin yan Diba? Yan, mga kababayan ko.
pag-isipan nyo maigi. Yung mga DDS, syempre, hala, hindi na nila titignan yung mga biktima eh. Baliwala sa kanila yung buhay ng mga biktima ni Digong. Ang mahalaga sa kanila, si Digong. Oo, kita nyo yung mga katangahan ng mga bobong mga kapwa nating Pilipino. Ha? Yung bang napakaraming tao na mga pinatay ni Digong, na biniktima ni Digong, baliwala sa kanila. Pinipraise pa nila itong isang mamamatay tao na nag-iisa. Di po ba? Parang ganito lang yan sa isang social experiment, mga kababayan. Ha? Yung po bang humingi ng tulong yung madungis na tao? Yung madungis na tao, yung taong grasa ang itsura, humingi ng tulong sa mga DDS, pinagtabo yan nila. Ganun po yan mga kababayan eh. Nung nagpalit ng damit, naka-Amerikana na, gwapong-gwapo na, naka-gel na mga kababayan, nung humingi ng tulong sa kanila, aba mga kababayan, halos lahat nung laman ng wallet nila, ibibigay na. Ganyan ang mindset ng mga DDS na tatanga-tanga. Tama po ba mga kababayan? Yan po yun eh. Di po ba mga kababayan ko? Yung po bang kapag may nakita, yung madungis hindi bibigyan, pinagtaboy pa. Yung nung naka-Amerikana yung pinagtaboy nila, nagpalit lang ng damit, mga kababayan, ayun, ultimo, 5 sa loob ng wallet nila, gusto na ibigay eh. Ang tatanga nyo, ganun kayo katanga. Di ba mga kababayan? So, opo mga kababayan ko. So, inabot na tayo ng mahabang oras, bibitinin ko kayo. Marami pa sana tayong tatalakayin tulad nito. Kaya lang mga kababayan, dahil kailangan kong pumunta sa DFA, magre-report ako. Eto mga kababayan, nako. Ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, eto mga kababayan, iyak na naman si Sara. Hindi maaaring ibasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara Buday sa pamamagitan ng simple majority vote na mungkahi ni Escudero. Yan, ang tatalakayin natin po, mga kababayan, pagbalik ko at may appointment po ako sa DFA. Opo, dahil daw yung aking pasaporte, mga kababayan, ay wala nang paglalagyan ng tantos, hargon. Baka hindi ako makapunta ng Amerika at sa inyong mga lugar. Alam nyo naman. Kaya kailangan i-prepare ko na, mga kababayan, yung isang booklet ng passport para sa inyo, mga kababayan ko, mga OFW. Eto po, mahal na mahal kayo. Totoong pagmamahal ito, mga kababayan. Ganito lang ako, pero kengkoy lang ako. Sabi nga ng ibang mga tatangang vlogger dyan. Pero yung pagmamahal ko naman, busilak at tapat. Walang katapat. Diba? Tapat na, wala pang katapat. So mga kababayan ko, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga. Kita-kita po tayo sa susunod na ating live. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo, pupuntahan ko kayo. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.